Ay, wait lang. Send it. Send it. Yun. Ayun po, nakasaglit lang eh. Ito ang ating pushback dun sa kanilang pag-disseminate ng false information at mga fake news laban sa akin. At kaya ngayon nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng justisya. Hindi natin ito inaasahan ng panahon ni Duterte, kaya ngayon natin naisipan ng file ito. Ano po ba yung laman? Ano po yung mga paratang? Ang paratang ng karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. No? Paulit-ulit ko ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko. Kaya ngayon, kakasuha ko na sila. So, anong mga particular like capacity, please? Libel at cyber libel charges. Libel at cyber libel Estela charges. Cervania E. Aquino, Ipafile Bruce natin. London Tariaga E. Castillo. Sundan na rin natin Table 3 po. kasi po for Caloocan, tayo po tatakbo, disipitong disipito. Hindi pa napapanood yung pag-announce dyan. No? Sasabihin natin yun hindi. Again po, Estela Cervania E. Aquino. Basta ngayon nandito ako para mag-file ng libel at cyber libel charges laban kay Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, sa vlogger na si Banat Bay, ilang pro-Duterte vloggers at trolls dahil sa kanilang mga continuous na pagkalat ng fake news at libelous statements laban sa akin. So, yun po ang gagawin natin Bakit ngayon lang po kayo nag-file? Ang kaso, since malapit na po ang eleksyon, ngayon lang po kayo nag-file? Kasi nung last na binitawan nila itong mga statement na to, I think a month ago. So doon, nag-gather na kami ng ebidensya at ipafile nito. Senator, Yun lang. Di ba medyo ironic yung yung Scarborough Shoal, yung pagbenta yun yung ina-accuse sa inyo. Pero at the same time, yung sinasabi yung gentleman's agreement, hindi ba medyo ironic po yun? Yun na nga po, no? Dito makikita na kung ano yung binibintang nila sa atin, na ito yung basis ng aking mga libel and cyber libel charges, yun pala sila ang gumagawa. Sila pala yun ang kompromiso nitong interest ng ating bansa dyan sa West Philippines. Pero sir, may po ba kayo kung talaga nagkaroon ng gentleman's agreement? I think foregone conclusion na yan kasi nag-umamin na yung Duterte camp, but umamin din yung China at nagsalita na rin si President Marcos na he believes that secret agreement indeed exists at kaya nga kailangan na imbestigahan yan para malaman ng taong bayan kung ano ang kinompromiso ng Duterte administration dito sa ating bansa. Wala pa siyang conspiracy theory para sa inyo na kayo yung dinudundong where in fact, iba naman ang gumawa. Yun na nga. Kaya kung na sila kakasuhan ngayon kasi nung naiipit sila dito sa secret agreement na to, sa kanila ulit binabalik sa akin. Okay, ilang taong ko pinapaliwanag yan, pero enough is enough. Kailangan harapin nila itong kaso na to. Yun lang po. Thank you. Thank you. Thank you.